Hey guys, welcome to my channel. So, last month, July, may bisita ako, si Charles ng Philippine Ricochet Line. And, hindi ko pa na-share sa inyo yung binigay niya sa akin pasalubong. Okay, so last year, nagpunta na siya dito. Hindi kami nagkita, pero minil niya lang niya yung pasalubong niya sa akin, which is this. Initially, I thought, ano ba to? Hindi ko maano, yung pala ano siya, meal kit, no? Kompleto siya, no? Meron talaga siyang pouch. Mess kit pala, mess kit. Yan, okay. So, aluminum mess kit. Yan, bagong-bago. Hindi pa nakakainan. Okay. Ang kakaiba dito, hindi ako makakabili dito ng ganito eh. Bakit? Kasi meron siyang tatak. Oh. AFP. So, AFP issued mess kit. Yan. Aluminum. Yan. Plato. Kainan. No? Yan. So, ito yung nilagay, pinadala niya sa akin. Yan, may nakalagay na AFP. Anyway, kompleto yan kasi may case pa siya nakasama. And last month, bumisita siya rito, yan. Meron siyang pasalubong sa akin. Hindi man ako nag-expect talaga ng pasalubong. Ako guys, pagka nagbibigay ako, hindi ako nag-expect ng kapalit. Pero nagulat din ako na meron siyang something sa akin na pasalubong, which dalawa. Unahin ko na ito isa. Ito. M7, Colt M7 bayonet. Ito yung kinakabit yata sa M16, no? Bayonet. Gumagana pa yung locking system niya rito sa likod. Napansin ko lang yung M7 pala, na maliit lang ang blade. Ilang inches lang to. So siguro, 6 inch. Kaya pala tuwan-tuwa si Charles doon sa blade na binigay ko. Nagulat siya, ang haba eh. No? Mga surplus na bayonet. Pero M7, tumingin ako sa eBay bago ko gawin tong video na to. Hindi rin ako makakabili ng ganitong bayonet dito sa US. Bakit? Kasi may tatak siya ng AFP logo. So, issue to noong, nakalagay ba dito? Philippines. Yan ang binabayaran dyan, yung logo ng AFP. Yan. Tapos kompleto pa talaga with scabbard. Kompleto, no? Bayonet with scabbard. Meron pang loop para sa belt. Okay? So, alam niyo naman, nagko-collect ako ng guns and knives, and this is a good addition to my knife collection. Lalong-lalo na yung hindi mo basta mabibili dito. Sa Pilipinas, I don't know kung makaka-acquire kayo ng ganito, pero dito kasi, makakahanap ako ng M7 bayonet, pero yung may logo ng Pilipinas, AFP, yun ang mahirap. Diba? So, thank you, Charles. And lastly, eto. Ano niyo ba kung ano to? Ini-issue pala to sa mga pulis dyan sa Pilipinas. And, nung na-mention to sa akin ni Charles last year pa, hindi ako ganong interesado. Bakit? Kasi, nung sinearch ko sa Amazon, available sa Amazon to eh. Nagulat na lang ako this year, nung February yata, March, nag-search ako, wala na akong makita, pinull out na nila dito sa market. I don't know, no? Pero yung company nito is Alternative Ballistics. Ini-email pa din ako, kaya humingi ako na kanila ng sample eh. Hindi mo nag-reply eh. No? Alternative Ballistics. So, plastic attachment to. Tapos, solid aluminum yata to eh. Nakalagay pa yung caliber, pang 9mm lang to. No, 9mm.
pinupush nila to sa law enforcement agencies as a non-lethal or less lethal para mas accurate. Okay? So, paano yan? So, usually, hindi pala usually, talagang naka-assign to para sa mga Glock pistols, attachment. So, meron akong PSA, Palmetto State Armory dagger. Tanggalin natin yung bala. Yan, dagger. So, clone to ng Glock 19. Okay? So, yung mga police, nakita ko yung mga videos, no? Meron silang pouch nito. Pag kailangan nila ng less lethal, i-attach lang nila na ganyan. Papatong lang siya. Yan, patong lang. Patong lang siya. Tignan nyo yung fit and finish pagka meron akong extended na barrel kasi meron akong threaded barrel. Pag tinanggal ko nga yung yung thread protector, mas maganda yung fit eh. Although, syempre, pagka gagamitin mo yung less lethal, dalian yan. Kaya, sasalpak mo lang sa ibabaw. Which is, I think, is a good idea. Yan, pag wala yung thread protector, mas maganda yung fit. Kita nyo. Pasok na pasok doon, no? Okay, so, no idea nito. Okay? Gagamit ka ng actual na bullet. Kasamo. By the way, safety check. Wala na to. Prior to filming, wala. Okay. Kasamo. Pag pinutok mo ngayon, yung bala, sasaluhin nitong solid aluminum ball na to. Tatalsik yan. And then yan ang tatama dun sa tao na babarilin mo. So, definitely hindi siya mamamatay kasi solid ball yan eh. No? Solid yan. And then, itong plastic, tatalsik sa recoil. Okay. Ito ko sa inyo. So, naka-design to for 9mm. So, yung bala, sasaluhin niya. So, pag salo niya, ang tatama dun sa suspect or whatever, itong solid ball, which is, hindi naman talaga yan tatagos kasi ang laki eh. Bugbog lang ang tatamaan or pwede makabasag ng buto yan. So, depende. Less lethal to kasi depende kung sa katatamaan. Kung tamaan ka nito sa mata, yari ka. O tamaan ka sa ulo, yari ka. Pero usually, torso, nag-i-aim. Pero ito yung nila. So, hindi ko alam bakit pinol out sa market. I don't know. Yan o. Sa sinasalo nito yung bala na 9mm. So, siguro, meron sila for different calibers, pero ito for 9mm na Glock. Hindi ko lang alam kung nagamit na to. No? I don't know. No? Pero reusable siya kasi hindi naman siya nasisira eh. Usually, yung mga bala na de-deform lang. At saka, since tatalsik din naman to, hindi masisira ito. Pwede mo siyang ma-reuse. Okay? So, yan. Lalagay mo lang. Ang forma pala niyan dito sa ibabaw, yung flat na part para hindi makasagabal sa sight mo. Yan siya. Less lethal. So, last year available pa to sa Amazon. Yan, wala na makita. So, kaya sabi ko, ay, gustong-gusto ko yan kasi collectible na para sa akin. Gusto ko yung mga ganun eh, hindi mo na mabili. No? Kaya kinukontak ko yung ballistic advantage. Tama, no? Ballistic advantage ba yan? No? Ewan ko, hindi mo sila reply. Baka, I don't know kung gumagawa pa sila ng ganito. Pero ang sabi sa akin ni Charles, in-issue daw to sa, sa mga pulis dyan sa Pilipinas. No? Novelty na lang ngayon kasi parang discontinued na eh. No? Hopefully, ma-testing ko isang araw pag pumunta ako sa property. Hindi naman kasi ito aalaw sa range eh. Hindi ito iaalaw sa gun range. So, ang plano ko, testing, bibili ako ng mga meat, karne. Tignan natin kung anong damage ang gagawin nito. Lalong-lalo na kung may tatamaan na buto. Solid na aluminum ball. No?
Ipapatong mo lang. Ang gusto ko dito yung madali siyang i-attach eh. Patong mo lang eh. Oh. Patong mo lang. Ayan. So, dapat yung front sight mo, hindi mag-snag. Ayan siya. Ayan. Pinaka-kakaiba para sa akin kasi wala nang mabili. Anyway, shoutout kay Charles ng Philippine Ricochet Line. Thank you sa gifts, no? Yan. And hopefully one day ma-testing ko to. Pag gumanda-ganda siguro yung weather, summer pa ngayon eh. By the way, yung mga tinatawag nila non-lethal, kinokorrect nila yan na less lethal, okay? Kasi depende ko sa katatamaan eh. Kung sa torso, walang problema. Pero sa dito pataas, delikado. Ang problema ko pala nakita ko dito off the bat, okay? Pag naglagay ka ng bala, dapat yung magazine mo isa lang. Depende no, sa application. Kaya siguro, I don't know, baka hindi siya naging successful. Kasi imagine mo, nag-insert ka na ito, full mag. Unang putok mo dito, boom! Tatalsik yan. Yung follow-up shot mo, lethal na. Yung kasunod na mga bala, lethal na yan. So, I don't know, kung adrenaline, gumagana pa, baka makalabit mo, patay pa rin. So, siguro yun, no? Para siguro makombat mo yung mga ganon, dapat isang bala lang i-load mo sa magazine para sure ka na isa lang yung tatalsik. Mag-reload ka na lang. Kasi pag talsik nito, yung kasunod na follow-up shot mo, deadly na yon, hindi na yon non-lethal. Anyway, so that's it guys. Shinare ko lang sa inyo yung mga gifts natin from our friend na si Charles from Philippine Ricochet Line. So let me know what you think guys. Thanks for watching. Bye.